Pag-ibig members, it's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Alam nyo na ba ang napakagandang chismis ngayon sa Pag-ibig Fund? Nako, sa mga hindi aware dyan sa news, ito na. I-share ko sa inyo. Alam nyo bang pumalo po sa record-breaking na 160.41 billion ang naipon ng Pag-ibig Fund members last year, 2025? Kaya nagresulta po ito sa mas mataas na 21% kumpara po noong 2024. And ito pa guys, alam nyo bang kapansin-pansin po na mas malaki na ang voluntary savings na umabot sa 93.60 billion compared sa mandatory contributions na 66.80 billion. Itong mandatory contributions guys, ito po yung mga employed members. Merong employee share, merong employer share. Pero take note, mas mataas pa rin ang savings doon sa mga voluntary members. Ibig sabihin marami tayong mga voluntary members ngayon no, na dating hindi naman niya nagko-contribute sa pag-ibig. Pero ngayon, mukhang na-inspired ata. Mga nagko-contribute na sa Pag-ibig Fund. Yung iba naman, tinataasan na ang contributions. Ayon nga kay Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta, mas maraming voluntary members na above minimum ang contributions. Mas mataas pa sa 200 pesos monthly. At isa na po ako dun guys, dahil simula po last year, 2025, nilalakihan ko na talaga yung contributions monthly ko sa Pag-ibig. Maliban pa yan sa MP2 ko ha, yung regular savings ko, nilakihan ko yung hulog ko doon. At the same time, meron din akong contribution sa aking MP2. At alam nyo guys, yung mas exciting dito, yung dividends rate natin sa taong 2025. Dahil expected talaga natin yan, na mas mataas din siya. Diba? Dahil ang taas ng contributions na nangyayari noong 2025. So, ibig sabihin, mas mataas talaga ang dividends rate ulit ngayong 2025 compared sa 2024. So, nakaka-excite kung magkano yung tinaas niya, no? So, wala pa namang announcement si Pag-ibig, guys, regarding sa dividends ng 2025. Pero kilala nyo naman si Pag-ibig. Kung taga-subaybay kayo sa Pag-ibig, guys, si Pag-ibig Fund, yearly yan sila nag-a-announce kung magkano yung dividends rate natin for that year. And usually, ginagawa nila yon, nilalabas nila yung announcement nila every last week ng February. So, expect natin, ngayong last week ng February 2026, makikita na natin or malalaman na natin magkano ang ating dividends rate ng MP1 at MP2 sa taong 2025. Yung dividends rate natin noong 2024, ang Pag-ibig regular savings doon, 6.60%. Tapos ang MP2 naman, 7.10%. So ngayong 2025, nakaka-excite kung magkano na ang ating dividends rate sa 2025. Lalong-lalo na ang MP2, no? Ang dami-dami dito nagsisave sa MP2, guys, ng malaki talaga. Yung iba dito, million ang nilalagay nila sa kanilang MP2. Yung iba naman dito, ang daming multiple account, no? Meron sila mga multiple account sa MP2. So, mga excited din yung mga yan kung magkano nga ba ang dividends rate natin last year. Kaya po, sa ating mga Pag-ibig members dyan na nakapag-optional withdrawal na, no? Pero hindi pa namang retired. Huwag niyo pabayaan ang Pag-ibig Fund you guys. Continuous nyo pa rin ang contributions yan. Dahil para naman, pagdating nyo ng inyong katandaan, ng retirement age, may makukuha pa rin kayong retirement claim sa Pag-ibig. And tumataas yung, nyo dun guys, yung ipon nyo. Lalo na kapag malaki ang contributions nyo. At sa mga hindi pa member dyan ni Pag-ibig Fund, ako hindi pa huli ang lahat. Mag-save na kayo sa Pag-ibig. Pero kung feeling nyo mayaman naman kayo, na pagdating yung katandaan nyo, hindi naman kayo maghihirap, sige okay lang, huwag na kayo mag-Pag-ibig Fund. Pero para dyan sa mga Pilipinong katulad ko, ng mga simpleng mamamayan lang guys, na kailangan talaga nating paghandaan ang ating katandaan, ang ating pag-retire. Mag-invest kayo dito sa Pag-ibig Fund. Maghulog kayo sa regular savings at i-withdraw nyo yon pag retire na kayo, nasa retirement age na kayo, no? Isa na kayong senior citizen. Tapos maghulog din po kayo sa MP2. Kung gusto nyo gusto ko after 5 years, mag-withdraw ko na yung pera ko sa Pag-ibig, then mag-MP2 ka din.
No, dahil ang MP2 after 5 years maturity yun, pwede ka nang mag-withdraw dun. Okay, Pag-ibig members, and bago ko po i-end ang video na to guys, sa mga naghahanap po dyan ng whitening lotion and whitening body soap, ito po, i-recommend ko po ito sa inyo. Napakagandang combo nito. Ang lotion natin ng RDL Papaya Whitening Hand and Body Lotion plus Vitamin E, ilalagay ko po sa description ng video ang link ng product na to guys. And sino dito ang familiar na sa Alada? Si Alada, very well known siya as whitening soap. Made in Thailand po ito. And ingat kayo sa pagbili nito guys dahil marami nitong gumagawa ng fake. So ang link po ng store na to, ang link ng product na to guys na legit, ilalagay ko po sa description din itong dalawa. So doon po kayo bumili. Okay? Pag-ibig members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.